araw, Pilipinas! Magandang araw, mga kapantalan! Ako po si Jel Manalo. Nandito tayo ngayon sa Manila South Harbor Eva Macapagal Cruise Terminal para ihatid sa inyo ang mga balita sa loob at labas ng pantalan. Ito ang Ronda Pantalan. Para sa unang balita, isa na namang tagumpay ang inukit ng Philippine Ports Authority nang maitala nito ang panibagong highest dividend remittance sa kasaysayan nito bilang korporasyon. Nakatakdang i-remit ng PPA sa National Treasury ang higit 5 bilyong piso na dividend contribution, ang pinakamataas sa kasaysayan ng ahensya. Itong ika-27 ng Pebrero, inaprubahan ng PPA Board of Directors ang kabuoang 5,057,764,538 cash dividend na katumbas ng 58.25% na net earnings ng PPA base sa calendar year 2023 unaudited financial statements. Nahigitan ng 2023 dividend ng PPA ang 2022 record nito na 4.4 billion pesos. Mas mataas din ng 23.89% ang total revenue ng PPA nitong 2023 na umabot sa 25.44 billion pesos base sa unaudited figures, kumpara sa 20.54 billion pesos noong 2022 revenue. Samantala, paalala sa mga pasaway at nagbabalak na mag-prank sa mga pantalan. 2 pasahero ang inaresto sa Balinguan Port dahil sa pagbibiro na may lamang bomba ang kanilang bagahe. Nangyari ang insidente nitong ika-22 ng Pebrero nang magbiro ang 2 lalaking pasahero sa mga security officials habang iniinspeksyon ang kanilang bagahe. Agad na rumisponde ang mga security officer ng pantalan para isailalim sa interogasyon ang 2 pasahero. Dinala ang 2 suspect sa Balinguan Municipal Police Station. Mahaharap sila sa paglabag sa anti-bomb joke law na may kaukulang parusa na 5 taon na pagkakakulong at may multa na 40,000 piso. Paalala ng Philippine Ports Authority sa publiko, mahigpit na ipinagbabawal ang bomb jokes sa lahat ng uri ng transportasyon sa bansa. Malasakit at pag-aaruga. Yan ang tatak PPA na ipinakita ng mga kawani ng Port of Matnog na tumulong sa isang banyagang pasahero na naiwan ng bus na papunta sanang Northern Samar. Huli na nang malaman ng Amerikanong turista na nakaalis na ang kanyang sinakyang bus, lula ng isang barko patungo sa Allen, Northern Samar, kasama ang kanyang bag at iba pang kagamitan. Agad na inasikaso ni Port Police Officer Vanessa Bringino kasama ang ilang kawani ng terminal na makontak ang dispatcher ng bus. Hindi doon natapos ang pagtulong sa dayuhan dahil nagpasya ang Port Police Officer na samahan ito patawid ng Northern Samar. Wala namang pagsidla ng tuwa ang dayuhang turista na unang beses lamang na dumalaw sa Pilipinas. Para sa iba pang balita, tumanggap naman ng Port Facility Security Code Certification ang mga Port Police Officer ng PMO Palawan sa ginanap na Port Facility Security Course Workshop. Ang nasabing pagsasanay na isinagawa noong ika-23 ng Pebrero ay kolaborasyon ng Office for Transportation Security at United Kingdom Department for Transportation. Layunin nito na madagdagan ang kasanayan at kaalaman ng Port Facility Security Officers sa standard ng International Ship and Port Facility Security. Samantala, isinapubliko na ng Presidential Task Force on Media Security ang digital sketch ng 3 sospek sa likod ng pagpatay sa broadcaster na si Juan DJ Johnny Walker Humalot. Kinilala ang mga sospek na sina alias Ricky, Boboy at Inteng. Sa ngayon ay mayroong kabuuang 3.7 million pesos na reward sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng 3 sospek. Matatandaan na pinaslang si Humalo noong November 5, 2023 habang naka-live broadcast sa Kalamba, Misamis Occidental. Mainit namang tinanggap ng Port of Tagbilaran ang pagbisita ng nasa 217 mga turista na galing sa Canada para sa kanilang biyahe na may temang Winter Escapade. Tumagal ng 10 araw ang naging pagbisita ng mga turista na kinabibilangan ng konsul at mga dignitaryo ng Canada, pati na rin ng Filipino-Canadian community.
Bukod sa kanilang pagpunta sa Bohol noong ika-24 ng Pebrero 2024, nagtungo rin ang grupo sa Maynila, Iloilo at sa Cebu. Binisita nila ang mga tourist attraction ng mga lalawigan. Siniguro ng PPA-PMO Bohol ang kaayusan at kaligtasan ng biyahe ng mga turista sa tulong ng mga port police, gayon din ang pagkontrol ng trapiko. At iyan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming social media pages. I-type lamang ang Philippine Ports Authority sa Facebook, Instagram, Twitter at TikTok para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, ako po si Jel Manalo at ito ang Ronda Pantalan.